Ang lahat ng tao ay may takdang kamatayan. Mahirap mang tanggapin. Subalit, hindi natin ito maiiwasan. Subalit gaano nga ba ito kasaklap kapag natuklasan mong malapit nang bawiin sa iyo ang iyong buhay na pawang hiram lamang? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Dante sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano, Dok? Brain cancer? Huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Malinaw ang resulta ng aking ginawang pagsusuri sa iyo. May malignant tumor ka sa utak at nasa critical stage na. Kung ganon na lang kahabang itatagal ng buhay ko. Well, hopefully, at sa awa ng Diyos, baka umabot ka pa ng 6 months. Kung hindi naman, mga 2 or 3 months na lang itatagal mo. Hindi ko ito matatanggap. I-verify niyo ulit, baka nagkamali lang kayo ng findings, Doc. I'm sorry, Dante. Yun talaga ang findings ko. Matagal na akong doktor at kahit kailan, hindi pa ako nagkamali. And how I wished na sana'y nagkakamali ako. Wala na po talagang remedyo. Masyadong maiksi ang 3 to 6 months. Hindi ba pwedeng mag-extend ang buhay ko kahit 1 taon? Wala na akong magagawa. Kaya tanggapin mo na lang na hanggang doon na lang ang buhay mo. Sigurado ka ba? Ano kaya kung magpatingin ka sa ibang doktor para sa second opinion? Hindi na kailangan, Gardo. Nararamdaman ko ng panghihina. Tapos, padalas ang pagsakit ng ulo ko. Kahit na. Mabuti na yung nakakasiguro tayo. Tama na. Ayoko na. Dahil ayoko nang muling marinig ang desperado kong kalagayan. Kaya mas mabuti pa sigurong... Aray. Bakit? Sumasakit na naman ang ulo ko. Ha? Grabe ang sakit talaga. Anong gusto mo? Dadalhin kita sa ospital? Huwag na. Lilipas dito. Ang hirap ng ganyan. Dapat may iniinom kang pain reliever. Nagsawa na rin ako sa kainom ng pain reliever. Ano kaya kung ihampas ko na lang ito sa pader ng ulo ko? Para natatapos ang paghihirap ko. Huwag kang mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Manalig ka sa Kanya. Baka sakaling magkaroon ng himala. Uwi ka na ba, Marian? Sabay na ako sa'yo. Bakit, Elsa? Hindi ka ba susundin ni Dante? Masakit daw ang ulo niya eh. Na naman? Mukhang napapadala siya yata yung pagsakit ng ulo niya. O baka naman nagdadahilan lang yun. Anong ibig mo sabihin? Don't get me wrong. Pero dapat maging aware ka. Baka umiiwas na sa'yo si Dante. Bakit naman niya yun gagawin? Oo, malay ba natin kung may ginagawa na siyang milagro. Hindi mo nararamdamang nalalamig na siya. Actually, yun na nga ang nararamdaman ko. Ayoko naman maghinala dahil malaki naman ang tiwala ko sa kanya. Aba, mahirap yung ganyan. Habang maaga pa, dapat alamin mo na kung ano talaga nangyayari sa kanya. At baka nga, may ginagawa na siyang milagro. Ano? Ibebenta mo na ang house and lot? Katapos mo nang hulugan yun Kaya nga pwede ko lang ibenta dahil bayad na ako eh. Meron na nga akong buyer. At itong kotse ko, bebenta ko na rin. Ano naman ang gagawin mo sa pagbebentahan mo? Ang mapagbebentahan ko, pati na yung savings ko, hating ko sa 3. Yung 1/3, ibibigay ko kay Elsa.
Yung isa pang 1/3, ibibigay ko sa mga kamag-anak ko. At yung natitira, ibibigay ko sa charity. Ibang klase ka rin naman. Wala ka nang itinira para sa sarili mo. Para saan pa? Mamamatay din lang naman ako. Kaya gagawin ko ng pinakamabuti kong magagawa. Pero maganda naman ang binili kong kabaong para naman hindi ako magmukhang kawawa. Palalagyan ko ng wiper para hindi mabasa ng luha. Ikaw talaga, oh. Mamamaray ka na't lahat. Nagagawa mo pang magbiro. Ganun talaga, Gardo. Life is a big joke. At hindi basta-basta ang birong dumating sa akin. At itong birong hindi nakakatawa, kundi nakakaiyak. Sabihin mo sa akin, masama ba akong tao? Hindi. Sa katunayan nga, napakabait mo. Napakabuti mong kaibigan. Pero bakit ganun? Bakit ako pinarurusahan ng Diyos? Pare, hindi yan parusa. Pagsubok yan. Isang pagsubok na alam kong kayang-kaya mo mapagtagumpayan. Pero paano? Paano kung matatakasan ng kamatayang unti-unting sumasakmal sa akin? Ano ka mo? Naibenta mo na ang house and lot na natitira natin pagkatapos ng ating kasal? I'm sorry, Elsa. Kalimutan mo na ako. Dahil hindi na matutuloy ang ating kasal. Bakit? Anong problema? Don't tell me. May iba ka ng mahal. Wala. Ikaw lang mahal ko at wala nang iba. Pero bakit nga hindi matutuloy ang kasal natin? Ano bang problema? Ewan ko. Hindi ko alam kung paano kong sasabihin ito sa'yo. Pwede ba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na sa akin kung ano talagang problema mo. Hindi ko kayang sabihin. Malalaman mo rin naman yung balang araw. Basta't isa lang ang masasabi ko. Ngayon pa lang, pag-aralan mo na akong kalimutan. Pwede ba? Huwag kang ganyan. Elsa, Parang mo na rin akong pinapatay sa ginagawa mong pagnilihim. Parang awa mo na, Dante. Elsa. Sabihin mo kung ano talagang nangyayari sa'yo. I'm dying! Mamamatay na ako! Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Nagbibiro ka lang. Yun ang totoo. May brain cancer ako. At unti-unti na akong hinihilap patungo sa hukay. Hindi. Hindi ko yan matatanggap. Hindi, Dante. Hindi ako makapapayag na mawala ka sa akin. Please, huwag mo akong iiwan. Ayoko pa rin mamatay. Pero wala na akong magagawa. Kaya tanggapin na lang natin hanggang dito na lang ang pagsasama natin. Hindi. Hindi natin dapat aksayahin ang natitirang panahon. Magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Lalo lang tayong masasaktan kung gagawin natin yun. Mas mahirap magpaalam sa ganong kalagayan. Kaya ngayon pa lang magpaalam na tayo sa isa't isa. Putulin na natin ang anumang namamagitan sa atin. Hindi. Ayoko. Gusto kita makasama sa huling sandali ng buhay mo. Ang sabi ko naman sa'yo, lalo lang tayong masasaktan. Mas mabuti na nasasaktan tayo magkasama kaysa maghiwalay tayo. Mas masakit siya. Magkakahiwalay din tayo. Kaya pwede ba? Tigilan mo lang yung kahibangan. Umpisa ngayon. Tapos na sa atin ang lahat. Elsa, siguro, masyado lang siyang desperado. Kaya niya nagawa na makipaghiwalay sa'yo. Pero dahil sa ginawa niya, dalawa na kami ngayon desperado. Nasaan na siya ngayon? Umuwi siya ng probinsya. Gusto rin niya makasama ang kanyang mga kamag-anak sa huling sandali ng buhay niya. Bakit ikaw? Ayaw ko ba niya makasama? Ay, napaka-unfair naman niya.
Tama ka, Marian. He's so unfair. Hindi man lang niya naisip ang aking mararamdaman. Ay, naku, salamat naman, Merlit, narito ka na. 2 linggo ka rin nawala. Alam mo bang hirap na hirap ako sa kakahanap ng pangalan ng mga pasyente natin. Ang gulo ng files natin. Dok, pasensya na po. Kailangan ko talaga umuwi ng probinsya eh. Emergency ho kasi. Marami ho ako inasikaso dun. Uy, naroon na ako. Pero sana naman inayos mo ang files natin. Nahirapan talaga ako. Ano ba ang system ang ginagawa mo? Dok, hindi ko ho alam. Basta alam ko, magulo po isip ko ng mga sandaling yun. Diyos ko naman, Ang hirap. Pwede ba ayusin mo yung file natin? Ha? Opo. Kung hindi, kukuha na ako ng ibang sekretary. Dok, sorry po. Sige po, aayusin ko na po yung files natin. Teka, may bagong pasyente, Please come in and have a seat. Thank you. Okay. Now, what can I do for you? Dati na ba kitang pasyente? Opo, Dok. Hindi niyo ba ako natatandaan? Ako si Dante Castillo. Dante Castillo. Pamilyar ako sa pangalan yan, pero ikaw ba yun? Lagi ba yata ang itsura mo? Dok, siya nga po yun. Natatandaan ko ho siya. At may isa pa rin ho tayong pasyente na halos kapangalan niya. Si Dante Castello po yun. Sige. Akin ang medical record nitong pasyente. Yes, Dok. Kukunin mo na po sa file natin. Bilisan mo. Opo. Eto na po, Dok. Ano? Oh, no. There's something wrong. Ito rin yung nahagilap kong file doon para sa isang pasyente. Anong ibig niyo sabihin, Dok? Hindi yung naunang nagpunta rito ang may cancer, kundi ikaw. Ikaw ang may brain cancer. Pakiulit yung ang sinabi niyo, Dok. Don't tell me nagbibiro na naman kayo. Yun ang totoo. Wala kang cancer. Pasensya ka na. Magkatunog kasi yung pangalan nyo ng isa ko pang pasyente, kaya medyo nalito ako. Severe migraine lang ang sakit mo, kaya dapat matuwa ka. Ano ka mo? Dapat matuwa ako. Hindi ba ninyo alam kung anong damage ang ginawa niyo sa akin? Ibinenta kong lahat ng aking ari-arian at ipinamigay ko ang aking napagbentahan. 1 buwan akong hindi makatulog at halos mabaliw na ako sa kaiisip. Pagkatapos sasabihin niyong matuwa ako, kung ikaw kayang taningan ko ang buhay, ang sarap mong patayin! Kung hindi lang talaga kasalanan, baka napatay ko na ang doktor na yon. How I wish na siya na lang ang nagka-brain cancer. Hayaan mo na lang siya. Magpasalamat ka na lang dahil hindi totoo mamamatay ka na. Kung sa bagay, At isa pa, nasa akin naman ang 1/3 ng pera mo. At huwag ka nang manghinayang sa nawala mong pera. Dahil hindi naman talaga nawala yun. Nakatulong ka sa kapwa mo. Kaya ang Diyos na ang magbabalik sa'yo ng pagpapala. May mga pangyayari talagang hindi natin alam kung dapat nga ba nating ikatuwa o isumpa. Ganun pa man, kung patuloy tayong mananalig at magtitiwala sa Diyos, ay magiging maganda pa rin ang ating kapalaran. Sa Kanyang
panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.